Good day mga ka-backyard! Welcome back to JBM Aquayard. Magandang umaga mga ka-backyard, magandang umaga sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers. Napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayong umaga dahil nga ito ay napapanahon at ito ay tungkol sa COVID-19 na talaga naman patuloy na lumalaganap sa ating bansa. Kaya naman ang ating gobyerno ay tayong lahat ay inaabisuhan na mag-ingat at laging maging handa at laging umiwas sa maraming tao upang tayo ay hindi mahawa sa patuloy na paglaganap ng ito nga nasabing COVID-19. Maging ako dito sa aking backyard ay nag-iingat na rin at pinatigil ko na muna yung pagbisita ng ating mga ka-backyard na pupunta rito upang bumili ng mga isda at nililimitahan ko na rin yung pagpunta sa mga matataong lugar para naman tayo ay maging safe at ganun din sa inyo. Ingat kayong lahat sa inyong mga tahanan at kung wala naman kayong masyadong gagawin sa labas ay mas maigi manatili na lang muna tayo sa ating mga tahanan. Okay, ngayong umaga habang kayo nasa tahanan, tuturo ko sa inyo kung paano magparami ng mga ornamental fish sa maliit na halaga lang. Ang kailangan lang natin ay itong bote ng mineral water or basyo ng mineral water. Ito ay 1 litro. Mas maganda kung mas malaki para mas malawak yung magiging galawan ng ating mga ibibreed na mga isda. So kailangan natin ng dalawa nito, dalawang bote ng mineral water. So marami naman ito sa mga junk shop, mabibili nyo lang to sa halagang 5 piso isa. Then pag meron na kayo, ganyan ang gagawin ninyo. Kung makikita nyo, hinati ko yan din sa gitna para magkaroon ng access. Ganyan yung style niya, pahiga. So napakadali lang naman ito hatiin. Gumamit lang kayo ng gunting. So magugupit nyo naman yan dahil manipis naman itong plastic na ito. And then kailangan natin, of course, kailangan natin ng materials or kailangan natin ng isang ornamental fish na pwede nating i-breed. At ang napili ko ay ang mga gapi. Bakit ba mga gapi ang napili natin para i-breed? Dahil ang mga gapi ay may malaking merkado. Katunayan nga niyan, dito lang sa aking isang strain ay kumita na ako ng 30,000 sa pagbi-breed lang ng isang klase ng gapi. Ganon kataas ang merkado ng mga gapi at napakabenta nito sa market. At the same time, napakadali din nilang alagaan at napakadali nilang paramihin. Hindi mo na kailangan ng oxygen o ng air pump para sila ay mabuhay. Kahit sa ganito lang ay pwede na silang mabuhay kahit na wala ng oxygen. At the same time, mabilis silang manganak basta tama lang yung ating pag-aalaga at pagkukondisyon sa mga breeder. Okay, ito yung napili ko na i-feature ngayon na i-breed natin. Ito ay Dambuyan Mosaic. Bakit ito ang aking napili? Dahil sa lahat ng aking mga gapi rito, ito talaga ang pinakamabenta. At ito ang tinutukoy ko sa inyo na nakapag-breed ako nito ng 300 pieces. Nabenta ko ng 100 isa, kumita ako ng 30,000 sa pag-breed lang ng gantong gapi. Kaya naman talagang ito ang gustong-gusto kong ituro sa inyo. Pag mag-breed nga pala kayo, ang pipili nyo lagi ay trio. Pag sinabing trio, isang male, 2 females. At ang presyo nito sa market is nagre-range ng 300 to 500 per trio. So napakamura na niya kung tutusin. At pag naparami nyo naman ito, mas malaki yung balik at mas malaki yung kikitain ninyo. So ngayon, isi-set up natin ito dito sa ating ginawang DIY na breeding tank at itong DIY na grow out tank. Yan. Okay, ang kailangan nyo lang naman gawin is hanapan ng pwesto sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan, yung lugar na hindi sila masyadong naaarawan pero at least kahit papano ay merong access sa araw. So ito yung napili kong lugar sa kanila. Dito ko siya ipupwesto dahil dito ay hindi masyadong naaarawan. So bagay na bagay sila rito.
Yan, ang pangalawa naman natin gagawin is maglalagay na tayo ng tubig. Lagi natin tatandaan na pag tayo gumamit ng tubig, laging stock water ang ating gagamitin. Dahil ang chlorine ay hindi mabuti sa ating mga isda, kaya kailangan natin munang i-stock yung tubig ng at least 2 to 3 days. So ito ay stock water ko na rito ng 3 days, kaya ito ay safe na. Then after natin na ma-set up itong ating breeding tank and itong ating grow out tank, ang gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng fresh plants. So napakarami ko naman ditong fresh plants, pwede tayong pumili kahit ano. At isa sa suggest ko sa inyo pag bumili kayo ng mga breeder is samahan nyo na rin ng fresh plants para kahit papano hindi na kayo maghahanap sa iba, para isang bilihan na lang kayo. Marami naman sa ating mga breeder, sa mga seller ng mga gapi na merong mga fresh plants, dahil yan naman talaga yung katuwang ng mga breeder sa pagbibreed at pagpaparami ng mga gapis. So pipili ako ng mga fresh plants dito sa aking mga grow out tank na ilalagay natin dito. Tara, napakarami ko naman na pagpipilian dito. Meron tayong hornwort. Ayan yung hornwort. Ito ay pinapalutang lang rin sa tubig. Kusa na silang dumadami. Ang kailangan lang nila is yung konting part ng sunlight para sila ay mabuhay. Then, meron din ako ditong azolla. So ito namang azolla ay ganun din. Hindi mo siya kailangang i-direct sa sunlight, dahil pagka direct sa sunlight, ayan, kung makikita nyo nung una ko kasing ginawa ito, naka-direct sa sunlight kaya naluto yung mga dahon. Pero ngayon na nakaka-recover na sila, medyo hindi na gaanong nasisikatan ng araw. Then meron din ako dito, yan. Ito naman yung mga duckweed tsaka mga Valencia. Ayan. Meron din ako dito frog beets, ayan yung maliliit. So siguro ang gagawin natin sa setup natin is ito na lang mga Valencia. Then itong mga duckweed, dahil maganda ito dahil mapoprotektahan ito yung ating mga isda sa direct sunlight. Ayan. Pagkatapos nyan, ilalagay lang natin itong ating mga fresh plants dito sa ating ginawang breeding setup. Okay, pag na-prepare na natin itong ating mga breeding setup and grow out setup, ito na yung time para ilalagay na natin ang ating mga breeders. So, suggest ko sa inyo, bago kayo bumili ng mga breeders na mga gapi, kailangan meron na kayong nakasetup na grow out tank at breeding tank. Para naman pagdating ng inyong mga gapi, ay i-acclimate nyo na lang sila dito sa mga sinetup nyo na mga breeding setup. Sa case ko naman, hindi ko na kailangan mag-acclimate ng mga breeder dahil yung temperature nitong nandito sa maliit na aquarium at itong temperature ng itong breeding tank ko ay parehas naman. So ilalagay na natin sila sa ating ginawang breeding setup. Sa pagpapakain naman sa ating mga breeders, kailangan magpakain tayo sa kanila ng mga pagkain na mayayaman sa protina. Kung may available sa inyo ng mga live foods gaya ng tubipex worm, na gaya ng baby brine shrimp or ng dapnya, mas maganda
Pero pag wala namang available sa inyo, pwede kayong gumamit ng mga commercial food. At ang isa sa aking may babahagi sa inyo na ginagamit ko dito sa aking backyard, hindi na ako nagla-live foods. Ito lang ang pinapakain ko sa kanila. Ito ang aming powder mix para sa aking mga breeder. At ito naman fry mix para sa aking mga fry. Napakabisa nito na gamitin dahil nga itong powder mix ay mayaman sa protina at best talaga ito sa mga jubi to adult na mga guppies at kahit ano pa na mga ornamental fish. At ito namang fry mix ay napakabisa rin para sa inyong mga fry para mabilis silang lumaki. So yung gantong 50 grams na powder mix is nagkakahalaga ng 70 pesos. Then itong fry mix naman isa nagkakahalaga ng 80 pesos. So kung mabibili nyo yung inyong mga guppy trio ng 300 plus ito, meron kayong 500 na magagastos, kulang-kulang 500 na magagastos ninyo, pwede na kayo mag-start ng inyong maliit na backyard. Ayun mga ka-backyard, napakaliit na halaga lang ang kakailanganin nyo. 500 pesos lang, pwede na kayong makapag-start ng maliit na backyard, pwede na kayong mag-start na mag-breed ng mga ornamental fish. At later on naman, pag yan ay dumami ng dumami, doon nyo na malalaman na talagang merong kitaan sa pagbibreed ng mga ornamental fish. Lalo na sa pagbibreed ng mga guppies dahil nga talagang mabenta sa market ang mga guppies. At talaga naman na iyan ay talagang subok na ng ating mga breeder. Marami sa ating mga breeder ang kumikita na sa pagbibreed ng mga guppies. At the same time, naiiwasan din natin yung spread ng lumalaganap na COVID-19 ngayon sa ating bansa dahil nga sa nalilibang kayo sa pagbibreed, nalilibang kayo sa pagsisetup ng inyong mga breeding tank at grow tank. Naiiwasan nyo na lumabas-labas sa bahay, hindi nyo napapansin na doon na lang kayo maghapon sa inyong backyard dahil talagang naman nakakalibang ang pag-aalaga ng ornamental fish, nakakalibang ang pagbibreed ng ornamental fish, at mas lalo pa tayong gaganahan kung tayo ay kumikita na sa pagbibreed lamang ng ornamental fish. Kaya ayun mga ka-backyard, patuloy lang tayo sa pag-iingat at muli ay iwasan muna natin ang mga matataong lugar. Iwasan muna natin na lumabas-labas ng ating mga tahanan kung hindi naman kailangan, para tayo makatulong sa ating community para mapigilan natin ang pag-spread pa ng lumalaganap na virus ngayon sa ating bansa. Yun guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagtangkilik dito lang sa JBM Aquayard.